Good morning po sa ating lahat. Morning. Okay. So, narito muli tayo. Pinag-ingatan tayo ng Panginoon at pinagsama-sama upang siya ay ating papurihan at pasalamatan. So, para po sa ating panimula, tayo pong lahat ay tumayo. Lumako po tayo sa panalangin. O Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa panibagong isang linggo na ibinigay mo sa amin. Salamat sa kahabagan mo. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, sa pagmamahal mo sa amin. Tunay ka, O Diyos, na sa buong isang linggo, kami iyong nilingap, kami iyong binigyan ng lakas, binigyan ng gabay, binigyan ng kakayanan, upang lahat ng ito ay magawa namin ng bukal sa kalooban at patuloy na magampanan ng mga inaatas mong gampanin sa bawat isa sa amin. Muli, Panginoon, kami narito. Inaangkin namin at inaamin namin ang aming mga kasalanan. Tulungan mo kami, O Diyos, na ang laman ng aming mga puso ay patuloy na maging hayag upang sa aming mga nagagawang pagkakamali, hindi kami mananatili at hindi namin ito makakasanayan. Pagkos, hiningi namin sa iyo ang kapatawaran, paglinis ng iyong banal na dugo, na siyang dumalag sa krus ng Kalbaryo upang kami ay malinis at sa pagsamba namin ito maging karapat-dapat kami. So tulong din po ng iyong banal na Espiritu na siya magiging gabay namin at maitaas ka namin sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba sa iyo, dahil ang pangalan mo lamang Jesus ang siyang aming tatawagin, ang siyang aming pag-asa, ang siyang aming tagapagligtas. Muli, Panginoon, kami narito. Patuloy kami, Panginoon, humihingi ng gabay upang ikaw ang maitaas at ang aming sarili ay maibaba at ang pagsambang ito ay naayon namin sa iyo. Ano man ang sitwasyon, Panginoon, na aming pinagdaanan sa lumipas na isang linggo, pinili namin, Panginoon, na tumako sa iyong bahay-sambahan upang pasalamatan ka at papurihan sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang, sa kabila ng mga suliranin na aming kinaharap. Muling narito kami, Panginoon, kapahayagan na napakadakila mo at tapat sa amin. Salamat sa pagmamahal mo, O Diyos. Maging sa mga kapatiran namin, Panginoon, na wala pa rito, ang kamay mo ang siyang mag-iingat at ang kapangyarihan mo ang dadala sa kanila rito upang sila rin ay makasama namin sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maging sa aming mga kaloob, Ama, tulungan mo kami na maging tapat at sa mga kabuhayan ay patuloy namin itaas ito sa iyo, Panginoon, ng anumang mga katagumpayan ito, O Diyos. Patuloy na aalalahanin namin na lahat ng nangyari sa aming Panginoon ito'y dahil sa kalooban mo. Muli, Panginoon, maraming salamat po. Ihanda mo rin po, Panginoon, ang aming mga isipan at puso sa pakikinig ng mensahe na dadalahin ng aming pastor na siyang patuloy na lulukuban mo ng iyong banal na Espiritu ng iyong salita lamang, O Diyos, ang siyang aming maririnig at ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na lulukod sa kanya, Panginoon. Muli, Panginoon, ang mga instrumento, gagamitin ito tanging para sa iyo lamang. Ang mga buhay ng praise and worship team, O Lord, balutin mo na ang kanilang mga buhay patuloy na gagamitin sa kalwalhatian ng pangalan mo at ng iyong karangalan ay maitaas. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling at itinataas sa tanging pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Magandang umaga po. Good morning po sa ating lahat. Ready na po ba tayo pagpapurihan natin, Panginoon? Minsan po, palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah.
Tuloy natin sambahin ang Panginoon. Panginoon, ang nais ko, ang kagandahan mo ay mamasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanman di mababayaan sa iyo Mananatili sa iyong ibig.
Morning po. Morning. Po. So, tinatawagan po natin yung mga bata dahil patuloy yung mga panalangin natin sila. Lalapit natin sila sa ating Panginoon. Kaya, mga bata po dyan. So, ibigay po natin ang pagpapala sa kanila. Kahit po mga wala pong bata ito, kahit po natin isama sa panalangin. Nagpata na kamay. Panginoong Isus, yes Lord, pupuri kami sa inyo, nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon, ng buong puso sa buhay ng mga bata nito. Ngayon din, Panginoon, sa mga bata na wala nga rito. Alam namin, Lord, na kahit naasahan naman sila naroon, ang pagmamahal mo hindi magbabago. Patuloy, mamahalin pa rin sila, iingatan mo sila, Panginoon, sila na rin ginagawa. Kaya, Lord, ipupuri kami, tinataas namin sa mga bata nito na patuloy, Panginoon Jesus, na maging maayos ang lahat sa kanila, simula sa kanilang pag-aaral, lahat na kanilang gagawin, Panginoon, ikaw mag-iingat, bibigyan mo ng kalusugan at kalakasan, kaya hindi Panginoon ng Panginoon. Kaya Lord, assured kami na mga buhay mga batang ito magiging maganda dahil sila lalaki, ayon sa iyong kalooban, at kikilalanin ka bilang sarili Panginoon. Kaya Lord, pagpalain na din ang bawat mga magulang at guardian na patuloy namin magawa yung aming matungkulin para sa kanila, na patuloy ilalapit sila sa iyo, ipapanalangin Panginoon Jesus. Kaya Lord, maraming salamat sa lahat ng biyaya. Pagdalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So ngayon padala po tayo sa ating offering. Bago po kayo na mag-love, tayo po muna yung kasalamat sa inyong presensya, lumapit po tayo sa ating Panginoon, may kasiyahan, kagalang sa ating puso. Tayo po muna. Panginoon Jesus, tunay nga Lord na napakabuting ito sa amin, at tunay rin Panginoon Jesus na ikaw ang unang nagbigay. Sabi nga, ang tunay na nagmamahal, tunay na rin na magbibigay, Panginoon. Dahil hindi pwedeng mahal mo isang tao na wala kang ginagawa o wala kang binibigay para sa kanya. Kaya Lord, bilang mga anak na nagmamahal sa iyo, gagawin namin ang tungkulin na magpagbigay Panginoon para sa iyo. Ito'y kadahilanan na mahal ka namin. Hindi sa anumang bagay, Panginoon, pero dahil sa iyo, nagagawa namin ng lahat ng bagay, nagkakaroon kami ng lahat ng bagay, Panginoon. Ito yung aming way, Panginoon, para may pakita yung aming pagmamahal sa iyo. Kaya Lord, i-bless mo pa, Panginoon, ng bawat isa sa amin, sa bawat salabi ng maliliko, pagpalain ito, pinagkita ka dito. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya at pagmamahal sa amin. Pagmamahal dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon po sa ating mga announcements. So, nga po, balik po tayo sa ating Sunday service na 9 a.m. Last week po, celebrate po natin ating Christmas party. Salamat po dun sa mga umattend. Ganyan din sa ating mga sponsors, para sa ating mga prizes at mga pinamigay. Ganyan din sa mga time ng bawat isa na inukol para dun sa gawain, sa mga nag-prepare, ganyan, sa mga nagluto, at sa maraming bagay para maging successful yung ating celebration natin Christmas party. No? So maraming napagod, yung iba medyo nanibago, napaganda naman na in the end sa lahat ng prepare, masaya lang po yung mga pangyayari. Marami po yung nakatanggap ng biyaya. Amen po ba doon?
Yan. So, kasi halos lahat naman po nagkaroon po ng bigas, di ba po? Yun, so yun po. At yan, kung meron po tayong mga suggestion, prayer request and concern at appreciation, email po yan sa ating email address which is pateros@gmail.com. Yan po. At meron din po tayo dyan, paalala ko na rin, hindi po sa mga hindi nakakala, meron po tayong box dyan na pwede po tayong magsulat. So, napakabago po. Meron po akong bago natanggap bago ako pumunta rito. Meron po nag-comment, meron daw nag-comment, no? Meron daw nag-comment, sabi ko, uy, sabi niya, may bago. So, napaka-latest po talaga, siguro nito ako, punta pa lang kami. Medyo nalit po kasi kami. At galing po kami sa bakit daw po na, pagdating naman dito, parang feeling ko hindi naman. Hindi naman. Kasi meron po nakapagsabi na, bakit daw last week, sinelebrate natin Christmas party natin ng hapon, marami daw po tayo. Yan. Pero sabi din kanina lang talaga, bakit daw po kukunti tayo? Pero pagpunta ko po rito, nakita ko, hindi man po. Kasi nandyan po kayo. At alam ko, sabi kung gano'n man yung nakita niya, hindi mangyayari yun. Dadami yung pupunta rito para magpasalamat sa Panginoon, kagaya nila. Purihin ng Panginoon dahil ito na! Di ba po? Hindi naman natin masasabing konti po tayo. At alam ko yung iba, hindi man natin dito kasama. Pinapanood naman nila yung ating video, ano po, yung recording. Kaya, alam po na may gagawin pa rin ng Panginoon sa mga problema niyan o sa mga comment niyan dahil sabi nga, hindi dapat, kaya sabi ko, hindi dapat talaga gano'n na yung tayo bilang mga sabi ng Diyos na naniniwala sa Kanya na hindi rin ito talaga naman dapat natin maging ugali yung gano'n na minsan kapag may mga gano'ng gawain na parang masasabi natin, ang dami sumasama, ang dami pumupunta. Pero kapag po yung regular na gawain, bakit parang kukunti? So salamat po, yan, dahil naririto kayo, naririto tayo, at alam naman natin kung yung ating pakay sa umagang ito. Siyempre, makinig ng salita ng Panginoon mag-aaral. At yun nga, yung pagpapasalamat natin. Kasi malapit na nga yung ating Pasko, yung New Year. Nandiyan yung lahat ng biyaya niya sa ating pag-iingat sa buong taon. Kay Rex, yan. Kahit hindi natin siya kasama, naman na patuloy, yan. Nandiyan pa rin siya. Saka yung huwag na tingnan. Yung mga kapatid natin na, yun nga, nandito tayo, magkakasama pa rin sa anong sitwasyon natin mabuhay ng mga lagayan natin. Sabi rin po, condolence nga pala. So siguro late na rin kasi nalaman ni Pastor na gano'n na kaya kami nasa Pampanga dahil namatay na po yung ating tatay ko. Pero yun nga po, salamat din po dahil kahit anumang sabi na anumang sitwasyon sa buhay natin, patuloy lang po tayo sa para sa ating Panginoon. Gawin po natin yung kalooban sa ating mga buhay. At tuloy po tayo. Siyempre, yan. Nabanggit ko na po yan kanina. Yung ating Facebook page, which is Paset, Pateros Evangelical Church. Yan. Siyempre, yun nga. Kanina din. Nakita ko na ito kagabi, bago pala mag-12. Yan. Meron tayong mga birthday celebrants from December 15 to 21, 2024. Batiin natin unang-una dyan sa ating listahan. Happy birthday! Irene Trinidad. Yung nagpapalo nyo, wala ko alas 12. Diba? Happy birthday ka, Irene. Yung Maria Kakang sa Bumay. Happy birthday din, December 15. Siyempre, kanyang makambal. Yan, Marinas Pinatabola, December 15 din po. At si Dayan, Rizma, Miguel. Hanggang din siya, December 15 din si Cherry Syla. Kenneth Ranker, December 15 din. Siyempre, yan, walang iba. Si Don, Miguel, December 17. Birthday ko doon. Si Kalik Marquez, December 17 din. Si Jennifer Bayon, December 18. Kevin Ponce, December 19, kay Jasmine Kalanayan. Yan, no? So, salamat sa Panginoon kasi nga, another birthday, another year, ang binigyan sa ating mga kapatid. So, happy birthday muli sa ating mga kapatid. Kaya tayo rin nasa iba pa. Happy birthday. Kung wala na po ibang announcement, wala na po ba? So, yun nga po. So, kung wala na po, siyempre, titingnan ko, kung ready na po tayo. Ready na po ba tayo makinig ng salita ng
Panginoon. Amen. So, talagang dapat ganun po yung ating attitude. Lalo-lalo na, hindi lang po sa mga seminar kasi galing din po ang seminar ng mga dapat po talaga engage po tayo pag may nagsasalita. Kung ano man yung mga ginagawa natin, kung ano man yung mga iniisip natin, kalimutan po muna natin. Dapat ituon po natin ating pansin, yung ating focus. Lalo-lalo na dahil napakahalaga po ng salita na ihatid sa atin, yung message nito. So, tatawagin ko natin buting pastor, para sa mensahe, Pastor Romeo natin. Good morning po. So, first time, may nakita po ako dito bago. Kasama ni Julia. Ayan. Isa po ito sa mga tinuturuan natin sa SAIS. No? Talagang salamat sa Panginoon dahil nandito siya. At welcome po yung aking hindi ko lang kapatid sa pananampalataya, kapatid ko pa rin sa Triskelion. No, salamat sa Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwang isipin na bawat isa sa atin ay masaya. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo, mukhang masaya ba? Mukhang, mukhang wagi ba? Mukhang tagumpay ba? Mukhang tagumpay. Hindi ko muna sasabihin sa inyo ngayon kung kumpleto pa ang daliri niyan. Kasi sa po yun, sa 31 pa po yun eh. Malalaman natin kung kumpleto pa yung daliri. Pero sa mga ganito, gusto kong ipahayag ko ngayon eh. Ito palagi po natin ginagawa ito tuwing December eh. No, yung pinanganak ang ating Panginoon. No. Kasi dapat malaman natin, maintindihan natin, ano naman kung ngayon kung pinanganak. Diba? Malaking bagay po yun. No, kapag sinabi na pinanganak. Siguro lahat tayo pagka sinabing pinanganak, tuwang-tuwa tayo. Tama ba? No, hindi lang tayo. Pati yung mga kasama natin sa bahay, kasama natin sa buhay, pag sinasabing pinanganak, talagang meron kagalakan kasiyahan. No, kagaya niyan, binati po yung mga nag-birthday. Itong December po, pag binabati po yung mga lalo matatapos sa buong taon, kinakabahan po ako. Tanong niyo po bakit? Yan. Parang may response kayo. Kasi po, ibig sabihin, pag pumasok ko yung January, magiging 36 na po ako. No? Parang nag-6 yun? 36 pa si Pastor. Hindi po. Madadagdagan na yung magiging senior. No? Magiging 63 na ako. No? Pero, again, kapag dumarating yung birthday ko, masaya ako. Sino po hindi masaya pag birthday niya? Wala. Salamat po sa apat. Sino po yung masaya pag birthday niya? Yung iba, kinakabahan pag birthday niya. No, kasi, gagastos na naman ako. No, sino kaya yung iimbitahin ko? Sino kaya yung mga dancing? Lalo ko kay Bro Tony, yung birthday mo. No, parang tinitignan ko siya, sabi ko gano'n, kaabot kaya ako ng edad niya, ano siya? 57 ka na, no? 57 ka ng birthday, no? 70 pa. Mali pala, no? Pero hindi ko sabihin, masaya tayo pag dumarating ang birthday natin. Pero, ang tanong, pag birthday ba ni Lord, masaya talaga tayo? Marami kasi iba, hindi na po natin pag-uusapan kung ano yung eksaktong araw. Kasi wala na nakakaalam talaga kung ano yung eksaktong araw pinanganak ang ating Panginoon. Ang mahalaga, sineselebrate. Meron po akong pinsan na hindi niya alam kung kailan talaga yung birthday niya. Hindi ko alam kung bakit hindi niya alam. Ewan ko wala tatandaan niya dito. Tito Boy mo. Hindi niya alam talaga yung birthday niya. Pero wala na po siya sa makabilang buhay na po. Pero natuwa ako, alam niyo po bakit? Pakita niyo po. Bakit? Yan. Alam mo bakit? Yung birthday niya, dahil hindi siya sigurado, ginawa niya kaparehas ng birthday ko. Sabi ko, ang galing ah. Sabi ko, ang tawag ko lang ko doon, talent. Sabihin nga po yung talent. Alam niyo po kung bakit? Para
ko, birthday niya, kahit hindi siya maghanda. Ako rin maghahanda. So, ibig ko sabihin, ang tawag ko doon, talent. Talent. No, pero ngayon, ang isang napakaganda po, ang sineselebrate natin, pinanganak po yung ating, masasabi natin, sa history ng buong mundo, wala pong makakapantay sa kapanganakan po ng ating Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin. Ama, maraming salamat. Dahil ito ay isang Diyos na talagang ginawa mo ang lahat ng paraan para ang bawat isa po sa amin ay makatiyak ng buhay na walang hanggan. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa umagang ito, maging bukas ang aming isipan, ang aming puso, sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo, na makita namin, bigyan namin ng pagpapahalaga ang minsan pagpunta mo rito sa lupa para kami magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Hayaan niyo po, Panginoon, na maranasan namin ang totoo na sinasabi po ng iyong salita, bigyan niyo po kami ng conviction sa pamamagitan po ng iyong Espiritu Santo. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, pinanganak po ang ating Panginoong Jesus. So, kung pinanganak siya, ano naman ngayon? Kasi dapat alam natin di ba? May mga bagay na nangyari, pero tanong, ano naman ang mangyayari sa buhay ko nung pinanganak ang ating Panginoon? Dapat alam natin. Dapat alam natin kung bakit siya pinanganak. Unang-unang dahilan, para makita natin, dapat, dahil alam natin pinanganak ng ating Panginoon, letter A, dapat hanapin natin para sambahin. Tingnan po natin. Mateo, chapter 2, 1 and 2. Sabi dyan, panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya ay sambahin. Sa ang unang-unang dahilan kung bakit hinanap ng mga pantas. By the way, ang pantas po, sa English po, sila po ay mga bagay, magi. Ang mga magi po ay para silang mga astrologers. Bakit astrologers? Kasi yung kanilang bagay na inaalam, palagi nakatingin sila sa mga bituin. No, parang simbolo ito yung Aquarius. Mga ganyan. Mga ganyan yung sinasabi. Pero of course, hindi tayo umaasa. Ang kapalaran natin wala po sa mga zodiac sign. Ang tagumpay po natin nasa kamay ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya dito, itong mga magi po ito, o mga pantas, sila po ay mga hentil. Ano yung mga hentil? Yung mga hentil po, yung mga hindi talaga kinikilala ang tunay na Diyos. Sila po ay mga religious leader. May mga religious acts sila na ginagawa. At ito, yung binabasa po natin, sila daw po yung mga pantas na naghahanap. So again, bakit nila hinahanap? Kasi gusto nila itong, verse 2, sambahin ng ating Panginoon. Paano gaya ngayon? Bakit ba gusto mo pumunta rito sa bahay-sambahan? Anong dahilan? Dapat ang unang-una nasa isip natin, nasa puso natin, kasi gusto natin sambahin si Lord. Gusto natin alamin yung kanyang kalooban. Gusto natin na magpuri, magpasalamat sa Kanya. Dapat kung magpasalamatan si Lord sa buhay natin. Kaya may tinatawag na Thanksgiving night eh. Bakit? Kasi dito sinasabi natin yung magagandang binigay o ginawa ng Diyos sa buhay natin. Lahat kung tayo magagandang ginawa ng Diyos sa buhay natin, marami sa atin. Maaaring iba hindi natin napapansin. Pero napakadami po na ginawa ng kabutihan ng Diyos sa atin. Lalo-lalo po yung nag-birthday ngayon. Nadagdagan na naman yung edad natin. Diba? Ibig sabihin yung magandang bagay na ginawa si Lord. No? Ano sabi dyan? Kaya nila hinanap si Lord dahil gusto nila itong sambahin. Kaya ang tanong,
Pumupunta ba tayo sa simbahan para sambahin si Lord o may iba pa ba tayong agenda? Sana kaya tayo karito, gusto natin siyang sambahin. Kaya palagi, i-encourage ko po kayo, bago yung magsimula yung ating service, meron tayong bago magsimula, nung nag-service po tayo, bago po tayo sa Word of God, meron po tayong ginagawang pag-awit, pagkanta. Alam niyo po, sigurado tuwang-tuwa si Lord kapag tayo nandito kumakanta, kinakantahan natin. Bakit po? Kasi darating ang time, pag alis natin sa mundong ito, ang gagawin natin sa langit ay sambahin siya. Papurihan siya. So, ibig sabihin dito pa lang, yung ginagawa natin, ang tawag dito ay practice sa gagawin natin sa langit. Practice. So, kung dito pa lang, hindi mo na makaya, how much mo kaya doon? Araw-araw, oras-oras, sasamba ka doon. So, baka dahil dito pa lang, ayaw mo lang sumamba sa kanya sa pamamagitan ng pagpupuri pa sa salamat, baka hindi ka makapasok. Bagamat hindi po yun ang basihan. Kaya lang, yun po ang gagawin natin pagdating natin sa langit. So kung dito pa lang, ayaw na natin awikan siya, kantahan siya, sambahin siya, mahihirapan po tayo. Kaya nga po pala ito mong sinasabi ito, pagkakanta po tayo, awit tayo, huwag po natin intindihin yung nasa paligid natin. Ang isipin natin, nakikipag-communicate tayo kay God, kay Lord. Yun po ang pinakamahalaga sa lahat. Huwag mo pansinin kung ano yung nasa paligid mo. Kaya nga po ako, napakasganda po. Pag sumasama tayo, namnamin natin yung bawat lyrics ng kanta. Kasi word of God din po yun. Yung mga kinakanta po natin, kinuha po doon sa salita ng Diyos. Nilagyan lang po natin ng titik. Nilagyan lang natin ng melody. No? Ibig sabihin, maganda po yung kinakanta natin na sigurado tuwang-tuwa si Lord. Sino po rito ang mga bata, mga anak? Tuwang-tuwa si nanay si tatay mo pagka siya'y kinakantahan mo. Di ba yung mga nanay mo pag sila, luto yung nanay mo, nagluto, ang bait ng nanay ko, ipagluluto ako ng minuno. Ano ba yung pakiramdam ng nanay mo? Pagka gano'n, kinakantahan mo siya. Siyempre dapat maganda naman yung kanta mo. Nanga-attack ka ba? Baka sabihin sa'yo yung nanay ka, nanga-asal, pagod na ako pinantahan mo. Pero sa totoo lang, aminin mo natin, mga tatay, mga nanay, di ba kapag ikaw nilalambing ka ng anak mo, pagpagod ka, pinantahan ka, pinawitan ka, tapos alamin pa sa'yo yung anak mo, sabi, mabait talaga ng mami ko. Alam mo, mami, talagang mahal na mahal kita. Tapos kakantahan mo pa siya, nasaan si nanay? Parang namatay, no? Hindi po yung kanta. Pero hindi ko sabihin, diba? Tayo mga nanay, tatay, ako sa totoo lang po, kahit pagod na pagod ako, pag yung anak ko, lumapit sa akin, yumakap, kahit yung isang kanta lang na, ay, ang pait mo, ang pait mo. No, kahit nahalata mo parang binobola ka, pero masarap din pakinggan. Diba mga nanay, tatay? No? Minsan, nasabi na naman, narinig ko na ito eh. Pasensya na po kayo, sabihin ko, hindi ko na makinig ko sino. Nay, tay, ngayon ko nung sasabihin sa inyo ito. Kaya pag pumunta ka sa Wawawin, mahal ko po kayo, tay, nay. Sa Wawawin na nagpangako magkano. Bakit kayo man sabi kailangan nasa TV ba bago sabihin? No, kailangan nakaway-kaway ka pa sa TV, saka mo sasabihin kinali yung tatay mo, mahal mo siya. Dapat, sasabihin ko po, mga anak, kung buhay pa yung tatay at nanay mo, ngayon pa lang dapat palagi mong sinasabi yan. Yung word na gustong-gusto marinig namin mga tatay at nanay, Pa, I love you. Ma, mahal kita. Pahingi po, Lord. May kasunod nga na gano'n. May kasunod nga. Pero okay lang yan. Para sa akin, okay lang yan. Di ba? Mga nanay, tatay, di ba? Okay lang yan. Kahit sabihin may kasamang pahingi ng Lord. Okay lang yan. Ang sarap kasi pakinggan eh. Pag sinabihan ka ng tatay mo, nanay mo ng, ay yung anak mo, sinabihan ng I love you. Ang sarap pakinggan. Kahit alam mo na binubuo na ka lang, pero sa akin, ayaw ka lang, mga nanay, tatay, ayaw ka lang, sa akin po, ibang pakiramdam ko eh. No? Kasi, sa totoo lang, tayo mga Pilipino, sa totoo lang, tayo mga
magsabi kay nanay ko, tatay ko ng I love you, mahal kita? Hindi. Kaya tingin yung mga American, di ba? Parang bilis-bilis sila magsalita ng I love you ma, I love you daddy, I love you mommy. Pero tayo parang hirap tayo. Pero take note ha, sila nakapagsalita sila ng I love you, pero kung sumagot sa nanay at tatay, tayo hindi. Kaya sabihin mo sa katabi mo, iba tayo eh. Pilipino kasi tayo eh. No, di ba? Iba, hindi mo na nasasabi. Kaya ngayon, ma, pa, hindi ko man nasasabi I love you, pero nararamdaman mo naman siguro. Oo naman, anak. Lalo pag sweldo mo. Ramdam ko yan. Lalo pag sweldo mo, ramdam ko yan. No? Mga magulang. So, hinahanap nila ang ating Panginoon para sambahin. Kaya sabi po sa Jeremiah 23:5, pwede mo ba pakibasa? 1, 2, 3. Yan po yung sinasabi. Nalalapit na. Pangako yan. At dumating na, yung magbibigay yung katarungan at katuwiran. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Pangalawa, dahil pinanganak ang ating Panginoon, hanapin natin siya para totoong sambahin. Mateo 2:3. Nang mabalita nito ni Hari Herodes, siya'y naligalig. Alam niyo siguro yung kwento. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng pautusan at siya'y tinanong, saan ba isisilang ng Kristo? Tumagon sila, sa Bethlehem po, pagkat ganito ang isinusulat ng propeta. At ito, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinahamak sa pangunahing bayan ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa buong bayan ng Israel. Nang mabati dito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at ang sisa kung kailan lumitaw ang bituin. Teka na. Bakit pa tinatanong ito ni Herodes? Hinahanap ba niya si Lot para sambahin? Tingnan natin yung kasunod. Pagkatapos ito'y pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin niyo mabuti ang sanggol sapagkat kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Totoo kaya ito? Kaya talaga ba niya hinahanap si Lord para sumamba? Tingnan natin yung kartong. Nang pauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip. Nuwag na silang bumalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Bakit kaya? Bakit kaya di ba sinabi ni Herodes kanina, ituro sa kanya dahil gusto niya sumamba? Pero bakit kaya inutusan ng anghel na huwag silang bumalik? No? Mag-iba silang daan pauwi. Tingnan natin. Kasunod. Pagkaalis sa mga pantas, nagpakita kayo sa pamamagitan ng isang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi niyo sa kanya, bumangon ka't dali mo agad sa Ehipto ang iyong pamina at huwag kayo maalis hanggat hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. So, ibig sabihin, may mga tao talaga na hinahanap si Lord, pero hindi naman talaga gustong sumamba, kundi gustong patayin. Bakit? Kasi itong si Herodes insecure. Mapapalitan siya bilang hari. Kasi sinabi magiging hari. So ayaw niya. Kasi noong panahon na yun, yung magiging hari is napakahirap na ma-establish yun. So kung siyempre meron siyang anak. Siyempre, pag meron kang anak, kung gusto mo pumalit na magiging hari, yung anak mo. Kaso merong sinasabi sa propesya na meron darating na magiging hari, ang ating Panginoon. So, hindi niya hinahanap ang Panginoon para totoong sambahin. No? Hinahanap niya ito para ito ay
kanyang patayin. No? Tingnan mo natin yung verse 15. Bumangon nga si Jose at ng gabing yun, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Hindi lahat ng naghahanap kay Lord gusto talagang sumamba during those time. Maski sa panahon natin, hindi lahat ng pumupunta sa church ay gusto talagang sumamba. Merong iba kaya pumupunta sa church kasi may Christmas party. Merong iba pumupunta sa church kasi merong mapapala. Kaya tingnan nga, pansinin po ninyo, pag nag-i-invite kayo ng mga tao, dadalhin nyo sa church, ano ba lang yung sinasabi? Lalo ko sa mga pilosopo, ano ang mapapala ko pag pumunta ako sa church? Nakalalasaw ba kayo gano'n? Meron akong na-invite eh. Palagi sinasabi, may mapapala ba ako pag pumunta sa church? Sa tingin niyo, pag pumunta kayo sa church, meron ba kayo napapala? Meron ba kayo napapala? Ano yung napapala natin? Una-una napapala natin, nabubuksan yung ating isipan, yung ating puso sa katotohanan. Nakikita natin yung ating pagkukulang sa harapan ng Diyos pag tayo'y nagbabasa, nag-aaral. Nararamdaman natin yung presensya ng Diyos sa puso natin. Nakikita natin yung mga kapatid natin na nagbibigay ng encouragement. Lalo na pag dumarating yung Thanksgiving night natin. Nakakabigay ng encouragement. Hindi nyo ba napapansin pag pumunta ka sa church, parang yung sinasabi na parang ibang pakiramdam ko. Ewan na, nakakasaw ba kayo yun? Ang bigat ng problema mo, pag pumunta ka sa church, ay, pakiramdam ko. Parang nabawasan yung bigat na dala-dala ko. Bakit kaya? Kasi nakita ko si Bak. Diba yun? Nakita ko si Bak. Hindi yun! Kaya gumalang pakiramdam mo, narinig mo yung salita ng Diyos na nagbibigay ng encouragement. Tama ba? Hindi mo niya ba napansin? Kasi gusto natin maitama yung direksyon ng buhay natin. Di ba? Pagkaya yung binasa natin kanina, pumupunta tayo sa bahay-samba, hinahanap natin si Lord, dahil gusto natin sumamba sa Kanya. Hindi dahil sa kumalupaman. No? Kasi ewan ko lang po meron kasi ako nakita na iba. No? Ewan ko na siguro nakikita nyo rin. Nagsisimba sila, meron nandun sila sa labas. Nasa gilid lang sila. Ang tanong ko, may natutulong kaya sila? May napulot kaya sila? Sana meron. Kasi pag nasa nagkakaroon, imagine niyo po, halimbawa yung pintuan yan. Tingnan niyo po yung pintuan. Pag bukas yung pintuan, nasa labas ka. Halimbawa lang, nasa labas ka. Kasi noon po, hindi pa po ito aircon. No? Sino nakaranas dito na hindi pa aircon to? Di ba bukas yung natin? Bukas yung pintuan natin. Ang tanong, pag may mensahe na lupa sa labas, maiintindihan mo kaya? Maliwanag kaya sa'yo? Bakit ko sinasabi ito? Iba po pag nasa loob ka mismo, nakikita mo, napupulot mo, naririnig mo, mas maliwanag. Pagdating doon, mahirap. Ano ibig ko mong sabihin? Ang ibig mong sabihin, seryoso ka ba talaga pag pumunta ka sa bahay-sambahan para alamin mo yung kalooban ng Diyos? Seryoso ka ba talaga na kaya ka pumunta rito dahil gusto mong sambahin si Lord? O gusto mo lang pumunta yung sinasabi nga nila, hindi, parang mabibisyonan man lang ako. Bakit? Mamamatay ka na ba? At nagpapabibisyon ka na? Kasi di ba ganun eh? Di ba? Tingnan yung mga nasa ospital. Nakaranas po ako ganun. Pastor, pumunta po kayo sa ospital. Bakit? Malapit na po mamatay ang nanay ko. Ha? Bakit? Bakit ako? Ako ba yung... Tandaan mo natin. Kaya tayo pumunta dumadalo sa ospital. Para magbigay po tayo ng encouragement, hindi para magbigay ng bendisyon dahil mamamatay na siya. Kaya sinasabi ko po ito. Tingnan niyo pa. Maraming mga tao pumunta sa bahay-sambahan, hindi para
para sumambala, hindi sumamba. Bakit? Birthday niya. Maraming mga tao pumunta ng simbahan pag birthday. Maraming mga tao pumunta sa simbahan pag yung bibinyagan. Maraming mga tao pumunta sa simbahan, ito malupot. Pagpatay na. Yun nakakalupot. Kasi dapat ang intention natin kaya pumunta sa simbahan, sasamba tayo. Kikilalanin natin si Lord. Gusto natin matuto pa tungkol sa kanyang mga salita. Dapat ganun. Kaya, lumalabas itong si Herodes, hindi niya talaga gusto sabihin. Pero sinabi niya kanina, binasa natin kanina, di ba? Kaya niya tinatanong sa mga pantas kung nasaan si ipapanganak si Jesus Christ. Sasambahin daw niya. Pero tanong, hindi lang pala totoo. Gusto lang niyang patayin si Lord. Kaya sana, pag pumunta tayo sa bahay sambahan, isipin natin yung letter C. Ano ba yung letter C? Tingnan mo natin. Sumunod. Puntahan para totoong sambahin. Pumupunta tayo sa bahay sambahan, gusto natin puntahan si Lord dahil gusto natin talaga siyang sambahin. Mateo 2:10. Ganon na lamang ang kanilang kagalakan ng makita ang bituin, yung mga pantas. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpapatele pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ang pagpunta mo sa bahay-sambahan o pagpunta sa ating Panginoon ay hindi dahil meron tayong pakinabang. Bagamat wala, hindi sinabi na meron tayong pakinabang, pero meron tayong pakinabang. Pero, pag pumunta tayo sa bahay-sambahan, huwag natin isipin na dahil meron tayong mapapakinabangan. Ang sabi dahil, anong sinabi yan? Pagpasok sa bahay, nakita ng bata sa piling na rin na kanyang ina, nagpapira pa sila at sinamba ang bata. Yun ang number one. Kaya tayo pumunta dahil gusto natin sumamba. Kaya, tayo muna dito, huwag po kayo manwangin pag nararamdaman mo na gusto mong itaas yung kamay mo. Gusto mong umiyak. Damdaman mo yung lyrics ng kanta, iniintindi mo, oo nga, no? Ang buti ng Lord sa buhay ko. No? Magmula ng January hanggang ngayon, buhay pa tayo. Magmula, ang dami, hindi nakasurvive. Nawala. Pero tayo, ito, malakas na malakas. Meron tayong kagalakan. Meron tayong kasiyahan. Ang sabi, nagpatira pa sila at sumamba at sinamba ang bata. Ibig sabihin, pag nagpunta tayo sa bahay-sambahan ito, ang unang-unang dapat nasa isip natin, sasamba tayo ngayon. Wala nang iba. Ano bang ginawa ng mga unang mga tao? Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Ibig sabihin, yung pinakamahalaga sa kanila, ibinigay nila kay Lord. Ang tanong, ano ba ang pinakamahalaga sa atin sa panahon na ito? Sa tingin mo rin. Tama. Yung buhay mo natin. Yung per se, yung mismo yung buhay natin, yun po ang pinakamahalaga na pwede natin ibigay kay Lord. Kaya ito pong celebration na ginagawa po natin, dapat palagi natin isipin, bakit nga ba ako nagsaselebrate? No? Bakit ko ginagawa itong bagay na ito? Bakit kailangan pumunta ako sa bahay-sambahan? Kasi para sumamba. Para totoong sumamba. Puntahan natin yung dapat natin talagang sambahin. Sapagkat sinabi sa Isaiah 9:6, tingnan mo natin. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Hindi lang para sa Hudyo, para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala. At siya'y tatawagin kahanga-hangang tagapayo. Pansinin mo ninyo. Pag meron kang problema, basahin mo yung salita ng Diyos doon sa gospel, yung puro tungkol ka sa ating Panginoon. Makikita mo, may mapupunit ka na magbabago yung konsepto ng buhay mo. Yung isip mo mababago. Masasaturate, makikita mo, lilinisin.
siya ay tatawagin kahanga-hanga ng kapal. Pinakamagandang advice na makukuha natin, makakagpuan natin sa salita ng Diyos. Kasi yun po rin yun. Pag galit ka sa kapwa mo dahil may ginawa siyang napakasakit sa'yo, pag binasa mo yung salita ng Diyos, ano sasabihin sa inyo natin, Panginoon? Patawarin mo ang nagkasala sa'yo. Di ba? Patawarin mo yung nagkasala sa'yo. Pero pansinin po ninyo. Yung nagbigay ng message sa mahalin mo ang iyong kaaway, minahal ba niya ang kanyang kaaway? Tayo yun. Kaya nga sabi niya sa Romans 5:18, hindi ba tayo humihingi ng tawad, pinatawad na niya tayo. Di ba? May humihingi ba ng tawad sa kanya nung nakapako sa krus? Wala. Ano sinabi ng ating Panginoon? Ama, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa, patawarin mo po sila. So, ibig sabihin, tingnan po ating Panginoon. Pag binabasa po natin ang kanyang salita, naiibsan, nawawala yung hinanakit natin sa mga tao na nakagawa sa atin ng mali. Siguradong bawat sa atin dito, may naramdaman tayo nakaranas tayo minsan na sa ating kapwa na hindi maganda. Ang hirap to, nasakit to. Pero, yung nagsabi na patawarin mo, yung nagkasala sa'yo, nagkamali sa'yo, unlimited yun. So, ibig sabihin dahil unlimited yun, magugulat ka dahil teka. Alagad ako ni Kristo Ako'y kanyang part ng kanyang disipulo. Kung siya nagpatawad, ako rin dapat magpatawad. O di nalilinis yung utak mo habang nagbabasa ka ng kanyang salita. Makapangyarihan Diyos. Ilang beses na ba tayo humingi ng tulong kay Lord? Nasolve yung problema natin. Iniisip mo paano yung gagawin ito, pero magugulat ka, dahil makapangyarihan siya, nagawa na masolve yung problema natin. Hindi mo nakakatuwa yun? Malaman mo ang bigat ng problema mo, hiningi mo sa Kanya, dahil sobrang power ng ating Panginoon, yung problema mo nawala. Hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Yung tao na parang mayroong masamang balak sa'yo, pinag-pray mo, nagbago yung isip niya. Yung tao na parang hindi ka kayang patawarin dahil sa may nagawa kang pagkakamali, pero pinag-pray mo, biglang nagbago yung aura. Yung dati iitakin ka, nawala na yung itak. Ang binigay sa'yo, niyakap ka. Okay na yun, bro. Okay na yung sis. Naiintindihan ko na kung bakit pala gano'n. Alam niyo ba na yung mga taong may galit sa akin, pwede sa pagtulog nila, ipakita na Lord, bakit naman nagagalit sa Kanya? Eh sinasabi lang niya yung totoo. Tama ba? Mahirap kasi magsabi ng totoo eh. Kung minsan itatamang may isang tao, ang hirap nun. Maraming magagalit sa'yo. Kaya nga maraming sinasabi nila sa kapulisan eh, pag nagsasalita ko nila. Sa part nilang hirap. No? Maraming itong lasyon. Sabi niya, may nagtanong sa akin, kasi paano yung kriminal? Hinahabol ko. Pinagod ako, pagod ako. Tapos sa tao yun, nasa tete. Kasabihin niya na, patawad mo. Ano mo, papatawarin mo ba yung pastor? Sabi sa akin, umakit mo sa bagon, umakit mo sa bagon. Hindi mo nakikita niya yung pabuli. Siyempre, ang hirap humabol na may baril ka, ang dami mong mga nandito, tapos yung tumatakbo magnanakaw, nakashort man sa kapaalam, yung mag-isa na parang rana, talagang ready pang tumakbo. Tapos kayo lumahuli mo, nandiyan ba? Tapos sasabihin sa inyo yung kriminal, patawad ko! Pero dahil nabasa yung salita ng Diyos, nagbabasa, sabi ko, Pastor, ang hirap pala. Talagang mahirap. Sa totoo lang, hindi mo mahirap, sabi mo mahirap sa kanya, hindi mahirap. Ano yung sabihin? Hindi mahirap. Napakahirap. Napakahirap magpatawad sa taong may ginawa sa iyong mali. Tama ba? Isipin mo, sinong taong nakagawa sa iyong mali? Isipin mo ngayon. Napatawad mo naman talaga? Di ba hirap? Pero kung hindi dahil sa makapangyarihang Diyos, na hindi ginagawa yung isip natin, ay hindi ginagawa yung puso natin, isip natin, palagi ko hanggang ngayon eh. May galing pa rin tayo sa kanya eh. Pero dahil pag-iisip natin, ako nga makasalanan, pinatawad ako ng Diyos. So mawawala yung
mapapalitan ng awa sa kanya eh. No? Mapapalitan yung galit mo sa kanya, mapapalitan ng awa dahil ano mo, mapapahamak siya. Magbabago yung pananaw mo sa buhay mo tungkol sa kanya. Walang hanggang ama. Sino po sa inyo nakaranas ito na parang may kulang ka? Ako, pag narabasa ko yun, walang hanggang ama, yan po yung pinaka-gusto ko sa lahat. Kasi lumaki po ako walang tatay. Pero nagkaroon ako ng tatay sa pamamagitan mo ng Diyos. Bakit? Ang sabi kasi ng salita ng Diyos, kapag ang isang anak ay naging ulila o nawala ng tatay, si Lord ang tatay ng tatay doon sa hindi na ibigay ng tatay. Hindi ba ang sarap doon? Ako po, lumaki ko walang tatay, pero dahil ko lang yung tatay. Sino? Yung mga tsuhin ko. Yung mga nasa paligid na kasama sa pananampalataya, naging tatay mo. Ito ko ngayon sa inyong harapan. Walang tatay, lumaki na parang merong tatay. Bakit? Kasi sabi nila, walang hanggang ama. Meron tayong tatay na masasabi natin na talagang tutulong sa atin. At ang sabi, prinsipe ng kapayapaan. Sino po rito gusto mo ng kapayapaan? Kasi yung iba nagkakaroon ng kapayapaan pag meron safety below the ground. Pero dito, hindi nyo ba napansin sa paligid natin ang gulo, pero tayo parang, ano lang tayo, okay lang tayo. May nagkakagulo dyan, pero tayo parang okay lang. Yung iba dyan, walang natataranta, nagpapanik, dahil pag sinabi, nako, wala ako, pag nanonood kayo ng TV ngayon, nako, magkakagiyero na talaga. Bakit? Tingnan nyo lang sa Middle East, ewan pa sobrang mag-isipin tao. Paano kung nagmintis yung pinatawag sa Israel, dito pumunta sa Pilipinas? Sabi, sobrang naman mag-isip to. Ang isip dahil naman natin ang Pilipinas. Pero meron mga tao ngayon sobrang mag-isipin, ang tawag ko nga tinatakot yung sarili. Yung tinatakot yung sarili. Huwag na natin punta natin yung mga binagyo. Diba? Yung mga nakaranas ng bagyo, pero tayo nandito pa rin tayo. Bakit? Kasi meron tayong prinsipyo ng kapayapaan na binibigay sa atin. So kapag narinig mo yung prinsipyo ng kapayapaan, yung palagi nasa isip ko, yung ibang tao natataranta, hindi nila alam kung anong gagawin nila, pero tayo hindi tayo natataranta. Alam ko lang bro, yung kinukwento mo, yung nangyari sa iyo, nagkaroon ka ng sakit doon, di ba? Nakakataranta yun. Nakakataranta yun. Pero pag inisip mo, teka, bakit ako matataranta? Sabi na Lord, siya bahala sa akin eh. Lumakas. Naging MVP pa yata. Ano ibig sabihin? Ang isa lang ibig sabihin. Ipinanganak ang pag-asa natin sa buhay. Ipinanganak yung magbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ipinanganak yung makapangyarihang Diyos para lahat ng hindi natin kaya, yung kanyang kapangyarihan ay maranasan natin. Sa totoo lang, kung hindi natin nararanasan yung mga nararanasan natin ngayon, hindi tayo lalapit kay Lord eh. Sa totoo lang. Ako, aminin ko po kahit po ako eh. Kaya pala yung pinag-pray, Lord, maganda yung prayer niya eh. Ni David eh. Lord, wag mo akong pagkukulangin, baka may sumpa kita. Wag mo rin akong pagsosobrahin, baka makalimutan kita. Ang dali po natin makalimot. Kahit ako po, aminin ko po sa inyo, natatakot po ako. Na baka mamaya, pag binigyan ako ng Lord ng sobra-sobra, baka makalimot ako. Ano makalimot? Makalimot ka na pumunta sa simbahan. Makalimot ka na magbasa ng Bible. Makalimot ka na magdasal. Kasi bakit dasal na lahat eh? Pero sa napakaganda ng halimbawa, si David, bumagsak. Una-una, nakiroon siya, bumagsak man siya, bumalik pa rin siya kay Lord. Buti na nga lang po, nangyari kay Solomon. Pag binasa niyo yung story ng kay Solomon, sobrang tinaas siya ng Lord. Talagang yung kanyang kapangyarihan, yung pagiging hari, ay talaga naman na talagang naitaas siya ng gusto. To the point na siya ay nakalimot. Kasi totoo lang po, nakakalunod yung maraming kayamanan.
Nakakalunod yung sobra-sobra ka ng mga bagay na nasa iyo. Kaya ko pa sinipuli ko eh. Sino mo sino dito yung gusto talagang yumaman? Ito to, maging totoo tayo dito. Lahat mo tayo, kahit ako po, gusto kong yumaman. Ayaw nyo man aminin, pasensya na po kayo sa wala gagamitin ko. Para sa akin, opinion ko po, plastic yung tao na ayaw niya aminin na gusto niya yumaman. Lahat mo tayo gusto natin yumaman. Kaya lang, ang tanong, pag pinayaman ka kaya ni Lord, ano mangyayari sa iyo? Yun ang tanong. Ano mangyayari sa iyo? Baka mamaya, pag yumaman kang bigla, wala ka sa simbahan. Palagi kang nasa Boracay. Palagi kang nandun sa mga lugar na mayroong kasiyahan. Tama? Yung sinasabi nga ng mga kaibigan ko lang. Pag wala kayo doon, palagi kang nandun sa mga morningan. Yung paawagahan, ang dami mo eh. Oh. Pero pag nakilod ka, nandun ka sa mga morning pa rin, yung nalulungkot. Kaya, isipin mo natin mabuti. Pinanganak na yung pag-asa natin. Ang tanong, meron ba tayong kaugnayan sa pinanganak? Meron ba talaga tayong masasabi na close ba tayo sa pinanganak? Di ba mas napakasarap yun? Sino mo nakatalaw sa inyo na may pinanganak na kamag-anak mo, pumunta ka? Sino karanas mo sa inyo? Wala? Kasi minsan ako may pinanganak, yung aking pamangkin, pumunta ako. Iba pala pakiramdam pag yung close sa yung pinanganak eh. Di ba? Iba yung pakiramdam mo pag pumunta ka na sa may pinanganak na, ba, pamangkin mo yung pinanganak, lalo na yung asawa mo pinanganak. Dapat na mo nakatabi ka eh. Pag wala ka na nag-asawa mo, wala ka, nasaan ka? Kung mo nasa Saudi ka sana, o kaya nasa New Zealand ka, okay? Eh paano? Nandito ka na sa Pilipinas, na nag-asawa mo, wala ka? Eh, something is wrong. Ano yung ibig sabihin? Tayo po, mapalad tayo. Nalaman natin ang pinanganak ng ating Panginoon. Mapalad po tayo dahil alam natin ng kapanganakan ng ating Panginoon, nagkaroon po ng saysay yung mga ginagawa po natin. Naranasan natin yung sinabi na propesiya na mangyayari. Kasama po tayo sa nakasaksi nito. Ang tanong lang, totoo bang naniniwala tayo sa Kanya? Kasi kung talaga naniniwala tayo sa Kanya, hinahanap ba talaga natin siya para sabayin? Talaga bang hinahanap natin siya para totoong sambahin? O baka after lang tayo sa 13-month pay, after lang tayo sa bonus, after lang tayo sa regalo, sana di ganun. Puntahan natin siya para totoong sambahin. At para mangyari yun, dapat alam natin yung verse na nagpapatunay ng kanyang kabutihan. Tingnan po natin. Yan po, yung palagi ko sinasabi. Yan po yung kabuuan ng Bible. Pag binasa po niya, naging nakalagay dito sa utak mo, sa puso mo, kompleto ka na. Of course, hindi ko sinasabi na wala kang gagawin, hindi ka na magbabasa. Pero yung kabuuan ng Bible nandyan. Pwede mo makibasa? 1, 2, 3. Tayo po ito ngayon. Panginoon, totoo po ito. Ang inyong kapanganakan ay kapahayagan po ng inyong pagmamahal sa akin. Ang inyong pagpunta po ninyo sa libutan, kapahayagan po ng pag-ibig mo sa amin. Kaya maraming salamat po. Ang inyong anak, ang Panginoong Jesus, pumunta dito sa lupa, nagkatawang tao, para ipadama po sa amin ang ibig sabihin ng pagmamahal. Kung ang ibig sabihin ng totoong pag-ibig. Pag-ibig na walang kapantay, pag-ibig na hindi naghahangad ng anumang kapalit, pag-ibig na
To the point na ang ganda ng posisyon niya dyan sa langit, bumaba siya para abutin kami. Kasi nakita niya na hindi namin kaya ang pantunan at hindi namin maabot ang inyong kabanalan. Salamat Panginoon dahil ang ginawa ng aming Panginoon ay isang sakripisyo. Even yung kanyang kapanganakan ay napakapaya at napakasimple. Nanganak sa isang sabsaban, pero Lord, salamat po ng marami. Dahil sa ginawa ng aming Panginoon Diyos, kami po ay nagkaroon po ng pag-asa, nagkaroon po kami ng katiyakan, meron kami tagapayo, meron kami maituturing na isang ama, at patuloy na bibigay sa amin ng kapayapaan. Kapatid sa mga oras ito, kung ito ay naguguluhan, ito isang napakagandang pagkakataon para ang iyong sarili ay totoong ibigay mo sa ating Panginoon. Kasi sinabi sa binasa natin kanina, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinong sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayaw ng ating Panginoon ang sino man sa atin ang mapahamak. Pagkos, ito isang napakagandang regalo. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ako'y mananalangin ng isang pagbibigay pagkakarigan ng buhay sa ating Panginoon. Anyayahan kita na sumunod ka sa panalangin ko. Gawin mo na ang gagaling sa iyong puso. Gawin mo. Sabihin mo ang mga bagay na ito. At for sure, matutuwa si Lord at magiging napakasaya sa kalangitan dahil binigay mo, kinuwi pang iyong buhay sa atin. Gawin mo na sarili mong panalangin at hindi mong panalangin na aking sasabihin. Panginoong Sus, maraming salamat dahil ikaw ay minsan pumunta dito sa mundo para bigyan ako ng buhay na walang hanggan. Salamat Panginoon dahil bumaba kami ko dahil nakita mo na hindi ko kaya makaabot sa kabanalan ng aming Ama na nasa langit. Salamat Panginoon, ikaw ang namagitan para ako ang bawat isa naririto ay makita namin ang ibig sabihin ng pagmamahal ng aming Panginoon Jesus. Lord, sa mga oras ito, binibigay ko at ako'y sumasampalataya at nananalig na ikaw lamang ang tamang pag-asa ko sa buhay nito. Ikaw na po ang magpatakbo ng aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking pagkakamali. Kapatid, kung ginawa mo itong mga bagay na ito, isa sa mga pangako ng ating Panginoon na hanggang ngayon, hanggat nandito tayo sa mundo, ay palagi pa rin niyang pinapangalanan na gusto niya tayong tulungan sa lahat ng mga problema natin inaabot. Kaya sa mga oras ito, mayroong mga physical na karamdaman, ito yung pagkakataon. Sabihin mo sa ating Panginoon ang iyong physical na karamdaman dahil gusto na Lord na makaranas tayo ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya. Opo, Panginoon. Kita niyo po, Panginoon, ang puso, ang isipan ng bawat isa na naririnig mo na may physical na karamdaman. Kapatid, tanggapin mo kagalingan mula sa ating Panginoon. Tanggapin mo. Maniwala ka, sumampalataya ka. Emotionally, meron kang problema. Ang bigat ng dala-dala mo sa mga panahon ito. Mahal na mahal ka nila. Gusto nila ibigay sa iyo ang pinakamaganda, pinakamahirap. Yes. Ayaw ng Lord na manatili ang anumang galit. Ayaw ng Lord na
hindi tayo marunong magpatawad, kung may emotionally mayroong mga problema sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa eskwela, sa trabaho. Ito yung pagkakataon, sabi mo sa ating Panginoon, Lord, gusto ko pong magpatawad. Gusto ko pong patawarin yung nagkamali. Nagkulang sa akin. O kung ikaw man yung nagkamali, bigyan tayo ng boldness ng Lord na aminin natin at humingi tayo ng tawad sa tao na maaaring nasaktan natin sa mga maaaring hindi natin sinasadya o sinasadya. Yes, Lord. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito. Hindi yan ang design na Lord. Ang gusto ng Lord, makaranas tayo ng totoo na ibig sabihin, makalaya tayo. Makalaya tayo. Sa poverty. Mismo nga rin Panginoon nagsabi, ang kanyang mga anak ay hindi niya pagkukulangin. Hilingin natin sa Panginoon kung meron tayong mga trabaho na yung mga resources na binigay ng Lord, magamit natin ng tama. Bigyan tayo ng Lord ng pagkakitaan kung wala man para may supply sa pangangailangan. Tulungan tayo ng Lord na magkaroon ng physical na kalakasan para magawa natin yung mga bagay. Katalinuhan, karunungan para sa pagtatrabaho. Lord, tulungan niyo po kami. Makalaya kami sa gawa ng kalaban. Anong gawa ng kalaban para kami mapalayo sa iyo? Ayaw namin Lord na mapalayo sa iyo. Gusto namin manatili sa iyong presensya. Tulungan niyo po kami Lord na ikaw ang palaging isipin namin. Kahit saan mo kami nandang, hindi lang pala dito sa church. Kung saan mo kami dakong mapapunta, may ipakita namin na sa akin namin ang iyong kabutihan. Of course, yung kabutihan ay may papasa lang namin kung kami mismo nararanasan ang iyong kabutihan. Pagpalain niyo po Panginoon, ang mga kapatid nagbiriw ng dalang kaarawan, kung maaaring anniversary, maraming salamat po Lord sa extension ng buhay ang pinagkaloob po sa bawat isa. Kaya na rin Panginoon, dalangin namin ang bansang Pilipinas, kitang-kita niyo po ang aming kalalagayan ng aming bansa. Bigyan niyo po, magkaroon po ng banal na takot ang lahat ng namumuno sa aming gobyerno. Mula sa aming presidente, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man o national. Magkaroon talaga sila ng banal na takot sa iyo. Napakayaman po Panginoon ng bansang Pilipinas. Napakayaman. Dahil pinagpala mo ito. Kaya maglagay ko po Panginoon ng mga tao na talagang pagyayamanin ito para sa ikaunlad ng lahat ng tao. Hindi rin sa pansarili nila na interes. Pagparaan niyo rin Panginoon ng mga kapulisan, mga sundalo na sa ginagamit mo para sa peace and order ng aming bansa. Muli Panginoon, hihinig din po namin sa inyo pagpalain mo pong bansang Israel. Dahil ito mismo nagsabi, ang sino magpala sa Israel ay yung pagpapalay. Kaya sa bagay ng Panginoon, maraming salamat. At dahil pinanganak ka, patuloy namin aalalahanin ito, hindi na tuwing ganitong season, kundi sa lahat ng panahon, habang kami nabubuhay, pagmamalaki namin na ang aming Diyos, Panginoong Sus, ang patuloy gumagabay at tumutulong sa amin para makapabuhay kami ng maayos. Muli Panginoon, sa isang linggo na gawain po namin sa papasok, sa eskwela, sa trabaho, saan mo kami pumunta, maahayag ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Ngayon pa lang Panginoon, inaamin namin na gagawin mo, mangyayari ang lahat ng bagay na ito kasi inihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Sus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na pagpalain po natin bawat sa bigay po natin sa kapatid.